Meron nga pala ako ditong marble blizzard. Ito po ay isang uri ng philodendron plant at ang tawag ng iba dito ay Giganteum blizzard or Giganteum variegated blizzard. Na-acquire ko to, binili ko to sa Nueva Ecija, natatandaan ko. At ito ay inaalagaan ko na ng may 2 taon na rin sa akin. Tingnan niyo po, yung mga dahon niya, kakaunti yung variegation. Palibhasa nga ito ay nakalagay doon sa likod bahay, kung saan na hindi masyadong naaarawan ng aking mga halaman. Napansin ko rin dahil sa tinagal-tagal na niya at matanda na rin, tingnan niyo po, napaka-root bound na itong kanyang pinagtataniman. At medyo kawawa na rin yung ating halaman dahil sa dinami-dami ng kanyang mga ugat ay kakaunti na lang yung kanyang potting mix o potting soil. Kaya naman kakaunti na lang yung nutrition na kanyang nakukuha. So ililipat natin siya dito sa medyo mas malaking paso. At syempre gagamitan natin siya ng buhaghag na potting mix at mag-a-add din tayo dito ng pataba para naman makabawi itong ating halaman. So, naglagay ako dito ng coco peat at meron din pinaghalong coco cubes at kaunting rice hull para naman buhaghag. Naglagay rin po pala ako dito ng 10% na carbonized rice hull para naman sa proteksyon ng mga ugat upang ito ay hindi mabulok. Tingnan niyo po, kagandahan sa kanya, 2 taon na siya pero walang root rot at walang itim-itim sa ilalim, malusog na malusog pa rin ang kanyang mga ugat. So ayan, sa ilalim, naglagay muna tayo ng coco cubes para naman mag-retain siya ng moisture. At sabi ko nga, mag-a-add tayo ng pataba. Ang gagamitin ko po dito ay itong pinatuyong dumi ng baka. Ayan. Maglalagay na tayo ng isang tabo na pinatuyong dumi ng baka bilang paunang pataba sa ating halaman. So ayan na nga, naglagay muna tayo sa pinakapuwet para yung tatamaan ng ugat ay makakakuha ng sapat na nutrisyon. Yung remaining amount ng pataba ay ihahalo naman natin mismo dito sa potting mix, ayan, para humalo sa paligid ng ating halaman. Kumbaga para equally distributed yung ating pataba. So eto na nga, nailipat na natin siya at ibinalik ko na rin sa kanyang lugar para naman hindi natatamaan ng direktang sikat ng araw. At diniligan ko na rin para ang kanyang mga ugat nga ay ma-moisturize. So hanggang dito na muna at babalikan natin itong ating halaman. After 2 weeks ay saka natin uli siya didiligan. Tinanggal ko na rin nga po pala itong tuyong dahon dahil makikiagaw lamang ito sa nutrisyon ng ating halaman. Hanggang dito na lamang ang aking pagbabahagi. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Muli ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!